Isa mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sadi Solar TV. Good morning po sa lahat ng ating ka-solarista. So for today's video, yung last vlog po natin is nag-demo po tayo about sa pag-install natin ng solar. So for today's video naman is pag-usapan po natin kung ano nga po ba dapat yung ikakabit natin na circuit breaker. So pagkatandaan po natin, ang kuryente po, hindi po siya biro. Buhay at ari-ari yun po, lagi yun nakataya. Kaya dapat po, sapat po yung kaalaman po natin sa ganitong uri ng vlog, no? Kasi mahirap pong masunugan. So dito, sa aking pag-setup, gumagamit po tayo ng libro. Ayan, tulad po nito, no? Ayan, electrical and layout and estimate. So gumagamit po ako niyan. Tapos may isa pa po akong libro kaso wala po dito. Ayan, so nakabatay po siya sa PEC, Philippine Electrical Code and National Electrical Code. Lalo in terms of safety. So dapat lagi po nating unahin yung seguridad ng ating solar setup. So magsimula na po tayo. Ayan po mga ka-Sunrise, magsimula na po tayo sa ating vlog for today, no? Yung ating safety factor. Ayan. So, ito yung ating ginawa na diagram, no? Ng connection ng ating small setup na 12 volts. Ayan. So, ngayon naman guys, is hanapin natin kung ano nga po ba yung ilalagay natin na safety factor. Mapa-breaker man, mga breaker or fuse. So, kailangan mahanap natin kung ilang ampere yung dapat nating ikabit. So ito po yung ating topic, no, safety factors. So yung PV po natin, yung PV po, yan yung PV photovoltaic, yan po yung ating solar panel. Ayan. Tapos yung SEC, ito po yung ating charge controller. Ayan, on po natin si SEC. Baka sabihin display lang siya, no? Ayan, meron na po tayong 12.3. So ngayon, para makita po natin yung safety factors po natin, kuhanin po natin, gamit po tayo ng computation, gamit po yung aking libro na Electrical Layout and Estimate. So punta po tayo sa electrical, ayan yung tinatawag natin na watt wheel. Ayan, so dito guys is mayroon tayong gamit na libro, ayan, about sa ating topic, no? So, punta tayo dun sa watt wheel. So, hanapin po natin yung I. Yung I, ang unit niya is ampere. Yan yung ibig sabihin niya. So, sa pagkuha po natin dito is nakalagay dyan, no? P divide voltage. Safety factors yung ating connection po natin mula sa ating 120 watts sa solar panel papunta po sa ating SCC. So example po, ang ating solar panel is 120 watts. So kuhanin po natin yan. Yan po yung ating P. Tapos yung ating system naman, dahil naka 12 volts lang po tayo, no? So yan po yung ating i-divide sa 12. So meron po yan is 10 ampere. Ayan. So yan po yung ikabit po natin sa ating connection mula sa ating safety factors. 10 amps na fuse or circuit breaker. Nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyo po. And so ito na po yung ating reference, no, na pagkukuhanan po natin ng data. Ayan, so sa 120 watts, ang meron lang po na brand niyan is Bosca. Ayan, para sa mga beginner. Tapos ilagay po natin yung kanyang data sheet. So, kinuha po natin sa data sheet niya yung ating current, yung ampere. So, sa short circuit current niya, meron siyang 7.13 ampere. Sa max power current niya, meron po siyang nakalagay na 6.67. So, tignan po natin yung sa electrical code. So, lagay rin po natin sa screen. Ang sinasabi dyan sa Philippine Electrical Code at National Electrical Code, makikita po natin yung safety factors po natin dyan is 1.25. So, yung po yung ating application, no? Yung application.
So, si 6.67 is kailangan natin i-multiply kay safety factors na 1.25. So, meron po tayong lalabas na 8.33 ampere. So, ang gawin po natin dito dahil wala naman pong 8.3 ampere. So, i-round off na lang po natin sa susunod na circuit breaker. So, kabitan po natin to ng 10 amps or fuse. So tamang-tama po sa computation po natin sa watt wheel mga ka-Sunrise. Ayan, so nandito na po tayo sa ating next slide. Ayan, so yung connection naman po natin is yung ating safety factors ng ating SCC to the battery, yung application po natin, no? So yung ating SCC is 10 amps. So sa datasheet niya, wala po kasi ako ng datasheet ng 10 amps, no? Sa Semper niya, ayan po yung application, no? Sa 150 niya, yung PV niya, no, yung panel niya is ang capacity kapag gagamit ka ng 12 volts is 150 watts. So hanggang dun ka lang, no? Sa ating battery naman is sa computation po kasi is kapag ang computation po is 1:2. So kung halimbawa meron kang 100 watts na solar panel or 120 watts na solar panel tulad ng ginagawa po natin ito, i-divide nyo po yan sa 2. Tapos yung susunod, yung na-divide nyo na po, yun po yung ilalagay nyo po na application ng inyong battery. Tulad po nyan, meron tayong 55 ampere hour kasi ito lang po yung meron po tayo dito sa ating bahay, no, na 55 ampere hour na ginagamit ko po sa aking pang light connection. So yan po yung aking application. So ngayon naman is kuhanan po natin to ng safety factors. Ayan, ng safety factors ng ating circuit breaker. Kung ilang amps po yung ilalagay natin na safety factors. So sa battery is meron po yung datasheet tulad po nito, no? So tignan po natin yan, no? So may nakalagay po dyan, ito po, kinuha ko na po. Meron nakalagay po dyan na 12.37, no? So less than, ang nakalagay dyan, less than na 12.37. So para makuha po natin at makasunod po tayo sa PEC, kailangan po natin i-multiply po uli siya kay safety factors po natin, no? Ayan, multiply po uli natin. Ayan. So, pag na-multiply na po natin yan, ang lalabas po niyan is to 1546 ampere. So, i-round out po natin. Sa market po natin, ang available po ng DC circuit breaker is 16 ampere, no? 16 ampere. So, yan po yung ikabit po natin. Bili po tayo ng 16 ampere na circuit breaker, saka 10 amps na circuit breaker, mga ka-Sunrise. Ayan, recap po tayo ng ating safety factors na computation natin sa ating solar setup na small setup. So ngayon, example, meron tayong 120 watts na solar panel. So, nasa inyo po kung anong gusto nyo po na SCC. Kung upgradable po yan, pwedeng puntaasan. Pero kung pang light lang naman, pwede na po dyan yung 10 amps. So, nasa sa inyo po yan, no? So, ang ikabit po natin dyan sa ating safety factors is 10 amps na MCB na DC. Tapos, sa ating battery naman mula sa ating SCC, based sa ating computation, ang ikabit po natin dyan is 16 amps. Ayan po. So, kung nagustuhan mo itong video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV. Ayan po.